Magandang umaga mga igsoon, tayo po ay narito sa ating kaibigan, kay Brad Carey Mendoza at sa kanyang misis niya. Nandito ko sa kanyang farm, sa kanyang taniman. So gusto ko ibahagi sa inyo mga igsoon kung anong ginagawa nila ngayon. Dahil oras na naman na ako pumasyal dito, kaya lubos-lubusin ko na lang igsoon sa inyong pamagitan sa inyong panonood. Kaya palaging suportas. Thank you po. At huwag niyong kalimutan pag-click sa notification bell upang palagi kang update. At gusto ko na pong ipapakita sa inyo ang kanilang mga ginagawa sa oras na ito. Salamat mga igsoon. Puntahan po natin yung ating kaibigan na si Brad Carey. Ito po ang ginagawa nila pag sa umaga. So una, dinidiligan nila yung mga pichay na kanilang mga tinatanim. Ito. So, ilang araw na ito bro bago mo ito tinanim? Dalawang araw na? Hello guys. Kumusta po sa ating lahat po? Ayan. Binisita po ako ng aking kaibigan. Hindi lang kaibigan, parang tinuturing ko na rin ito siyang kapatid. Lalo sa aming church. Yan po, binisita po ako dito sa taniman namin, munting taniman dito sa Burungan, Eastern Samar. Ayan, salamat po guys sa inyong mga suporta na walang sawang pagsuporta nyo sa aking kaibigan Magsoon Vlog. At huwag nyo rin kalimutan ang aking channel. Ayan, Carey Mendoza Vlog po. Ayan po guys. Ayan. So mga igsoon, ito po yung mga tanim niya. Mga pichay, napakaganda po. So, ayan. Kailangan niya itong diligan. Para mabubuhay. Mabubuhay. Pero pag umuulan, hindi mo na kailangan diligan, no? Hindi na. Oo. Parang ano yan bro, parang pag-ibig. Oo. Kailangan lagi mong puntahan yung minamahal mo. Oo, ganun talaga. Oo. Katulad ng tanim din. Oo. Dapat alagaan mo rin. Oo. Para mayroon tayong aanihin. So anong balak mo bro sa pag ililipat mo pa ito o hindi na? Hindi na, tuloy-tuloy na to. Parang dikit-dikit siya. Ganyan lang yan bro, para pag ano niya, pag tubo niya ay tuwid. Ganun. Buhaghag. Oo, tama. Tapos lagyan natin ng 5 araw, lagyan natin ng fertilizer. So yan. So ganito pa tinatanim ni kapatid Carey Mendoza yung mga pichay niya. Mayroon din akong sitaw. Oo. Ayan, saka mayroon kaming konting talong, di pa na tumubo. Nandyan na. Oo. At saka punta na lang mo bro, yung pipino doon, mayroon ng mga bunga-bunga. Oo. Yan guys. So, ito mga igsoon yung mga sitaw niya. So, napakaraming sitaw. Ayan. So, okra, ganyan. Maliban dito bro, mayroon pa kayong ibang taniman? Wala na? Okay, sige. Oo. Okay, oo. So ngayon mga igsoon, puntahan naman natin yung pipino niya. Yung pipino niya, ito, napakataba. So, siguro, mga ilang buwan na lang ito, harvestin na nila. Dito sa baba si Brad Carey kumukuha ng tubig. Ayan. Patay water pump. Oo. O mas maganda pag water pump, may water pump no? Kasi pupunta ako ngayong November, October. Kasi pupunta ko ni Kuya, bigyan din niya daw ako. Oo. Yung pang-washing sa motor, bro, diyan lang ilalagay yung yung hose ba? Tapos paakatin lang dito yung tubig, oh. Yung request ko, bro, yung yung solar na pump. Ganun ba? Oo. Kasi tipid, walang gasolina. Okay, oh. So mga igsoon, ito po yung farm ni Brad Carey. So malapit, linipat na dito yung farm nila. Papunta dito sa may tubig kasi para madali lang ang paglagay ng tubig nila. Ayan mga igsoon. Ang trabaho ay tampuan pag-uma. Yung isa niyong kuan bro, wala na doon? Wala na? Oo. Medyo may kalayuan din no? Oo. So ito igsoon yung mga okra ni Brad Carey. Ayan. Oo. So ito yung mga
Ito naman yung mga pipino niya ni Brother Kari. Pipino, ayan o. Ito yung mga pipino niya. Ayan. So, tingnan natin yung bunga ng kanyang pipino. Ito. Ayan. Ito yung bunga ng kanyang pipino. Kung yan nakita nyo Igsoon yung parang may bahay doon. Yan ang kalsada. So malapit lang sa kalsada yung farm ni Brad Kari. At saka dyan siya kumukuha ng rabita nung sa mga vlog niya. Yan o, malapit lang pala sa kalsada. Ayan. So yung bahay niya mula doon at saka papunta doon. Ayan, yan. Diyan yung bahay ni Brother Kari. Ayan. O, ayan. Dito na naman tayo sa kanyang mga okra. Ito, yung mga okra niya. Ayan. So, dito sa pagpaparm mga Igsoon, kailangan talaga yung meron kang tiyaga. Kasi pag tamad kang tao, sa totoo lang, hindi naman sa pagpaninira ng kapwa, wala ka talagang tatanim. Kasi kadalasan pag tinatamad ka, wala kang iisipin kundi yung mga damo. Paano mo kukunin yon? Nakakatamad kasi yung mga malalaking damo. Ngunit pag ang isipin mo, yung harvest time na, paano ka makakabinta at saka ganito na yung makukuha mo, wala na yung mga sagabal sa isip mo ng mga malalaking damo. So, katulad. Kasi yung una, pag gamitin natin yung Bible, so payong Kristiyano lang, sa James chapter 5 verse 7, kailangan tayong magtiyaga. Sabi ni Santiago mga kapatid, kailangan nyo magtiyaga hanggang pagparito ng ating Panginoon. Tingnan nyo ang magsasaka. Sa kanilang tiyaga, hinihintay nila yung tag-ani, no? Habang hinihintay nila yung tag-ani, alam nyo ba na kailangan nyo munang, kung ikaw may mangarap nito, kailangan mo munang tanggalin yung mga malalaking damo. At saka pagtanggal ng malaking damo, siyempre masugatan pa yung mga paa mo. Pagtiisan mo yan sa hirap, may pawis at saka ulan, init kasama na rin yon. Pagkatapos hindi ka pa makakain dyan, kailangan mo pa yung pikuin. Pagkatapos ng pagpiko, so hindi ka pa rin makakain yan. Kailangan mo pa yung mga puti, kailangan pa durug-durugin. Pagkatapos ng pagdurog-durog, saka ka na magtatanim. At saka hindi naman pagtanim mo kaagad, makaka-harvest ka. So maghintay ka ng mga ilang araw, ilang buwan, bago ka makapag-harvest. So ganyan talaga ang buhay ng isang farmers, mga Igsoon. So kaya kunting tiyaga lang. Pag magtanim yung mais, Brad, example, ilang buwan ba bago harvestin yun? Oh, so mga kapatid, sabi ni Brother Kari, so 3 buwan hihintayin mo pa. So kailangan magtiyaga ka kasi tutubo naman yung mga damo, mas malalaki pa yan sa mga tinatanim mo. Kaya balik-balikan mo talaga ng maaga. So sabi niya, kagaya ng pag-ibig, pag binabayaan mo na, anak ko, baka iwanan ka. So ganun din. Ito namang farm, ito namang farm, pagkatapos mo ng paghawan, kuha ng mga damo, tapos taniman mo, iwanan mo, pagbalik mo, baka nakawin na yon. So kagaya din ng pag-ibig niya. Oo, aapakan niya ng kalabaw. Ayan, katulad din ng pag-ibig, sabi ni Brad Kari, pag hindi mo raw palaging pinapaalala, didiligan niya ng iba. Brad Kari? Hindi ka Brad Kari, yan ako na ano na. Oh, parang malayo na ata yan. Okay. Lumabas na tayo sa Mother Earth. Oo. Kay Brad Kari ko yung natutunan nyo Yan guys, ito po guys, ang iba. Kitaan mo Brad. Itong sige Brad, sige. So, marami nagtanong sa akin, bakit minablog ko daw to. Ano yan bro? Ito bro, magugulay din to. Ganun ba? Oo.
Masarap to bro, pagpatlakas ng katawan ng tao. Ayan. Anong tawag sa tanim na yan? Di ko alam, parang maano lang siya, tumutubo lang siya. Ah. Dahil nakita ko to doon sa Japan. Merong kabigan si shout out ko pala si White Piri. Ayan, White Piri TV channel. Mahal to din doon, bro. Ito lang ba? Oo, $25. Uy. Yan, ginagataan mo din yan. Ano ba yan? Oo, kaya yun, sabi niya, Ang tawag sa mahal daw. gulay na Tawag gulay dito. ba ito? Ano? Parang bulaklak ginugulay nila. Ah. Kaya di ko yung pinapatay. Masarap yan. Masarap Mabango. yan. Mabango. Ito rin. Kaya dito sa mundo, marami tayong nakikita ng mga bagay hindi natin alam. Oo. Di ba? Oo. Ihalo mo. Saka mayroong mga gamot na mga halaman din natin din alam. Oo. Kaya nalalaman natin sa mga marunong, mga nag-aaral sa medicine. Yun. Kaya maraming talong. Guys. Ang kukurad nila yun. Oo. Makan na karabaw. Nag-focus tayo. Pero ito, pag masagana ka nito, pag lumaki na Brad, kasi umabot na isang taon, hindi lang babahain. Oo. May talong. Bago pa lang, mag-taste ka talaga. Taste lang muna. Abot ng isang buwan. Oo. Yun, niligaya na ang puso mo. Ayan. Oo. Kasi mumumunga na siya. Oo. Parang pag-ibig na yung kung sa bago ka pa naliligaw sa mahal mo, Oo. tiisin mo. Oo. Ganon din yung halaman. Oo. Kailangan alagaan mo ng maayos para mayroong ibibigay sa'yo na pagkain. Tama ka. Diba kay ganda bro, no? Oo. Sarap sa sarili kong makita mo yung tanim mo na yumayabong na siya. Hintay ka na lang ilang buwan. Yung kabila namumunga na yung Hala? Sito na to sa harap. Ayan. Tama bro yung ano ko na lang. So ito pala mga igsoon yung pinataniman nila Bagkari, lupa pala ito ng kanyang misis. So tapos kailangan pa itong i-divide, no? Divide, no? Parang sa kanya na to dito. Oo, yan. No? So mga igsoon, kung nakikita nyo dito yung tinatanim nila Bagkari, itong lupa, sa kanila yun, sa misis niya, sa misis niya. So dito lang po tayo. Salamat po sa inyong panonood. Shout out po sa ating kaibigan, si Brad Edward. Ayan, number 1 naman si Brother Gary. So, inting-ting, lahat ng mga kaibigan natin na nakalimutan natin, so shout na rin sa'yo. So, salamat po sa inyong panonood. Sana po ay masihan kayo sa sunod pong pagbabalik dito sa ating kaibigan, Brother Gary. How many years na nakabalik ako dito? So, matagal na. So, thank you po sa ating lahat. God bless mga igsoon.